Hindi po ako tumakas sa bahay dahil pasaway ako. Tumakas ako dahil alam kong tinatawag ako ng Diyos. Magandang araw po. Ako po si Sister Maria Luisa Luminarias, isang daughter of St. Paul. Kapag binabalikan ko ang buhay ko, isang bagay ang malinaw. Matagal nang sinimula ng Diyos ang kwentong ito bago ko pa ito naintindihan. At hanggang ngayon, ang masasabi ko na lang talaga ay, thank you Lord. Noong grade 6 pa lang ako, may pumasok na kakaibang thought sa isip ko. Habang pinapanood ko ang mga batang naglalaro sa school, bigla kong naisip, hindi ako mag-aasawa. Grade 6 pa lang ako noon, kaya naisip ko, bakit ko naman naiisip yan? Pero kahit may ganoon, hindi nawala ang thought na iyon. Pagkatapos ng high school, isang gabi, nakatingin ako sa full moon at bumalik ulit ang parehong thought. Kaya napatanong ako sa sarili ko, kung hindi ako mag-aasawa, ano kaya ang magiging buhay ko? Hindi ko pa naintindihan noon, pero sa loob ko, may tahimik na binhi na parang unti-unting tubo-tubo. Isang araw, itinuro ng ate ko ang dalawang sisters na nakasuot ng puti. Sabi niya, missionary sisters sila. Inialay nila ang buong buhay nila sa Diyos. Simple lang ang sinabi niya pero naiwan yun sa puso ko. Kalaunan, nakilala ko sila habang nagbibenta sila ng mga libro. May nakita akong isang libro tungkol sa mga santo para sa kabataang babae. Habang hawak ko iyon, may parang bulong sa puso ko. Baka ito ang para sa iyo. Nang sabihin ko sa kanila na gusto kong maging sister, hindi sila agad naniwala. Sa totoo lang, mas gusto nila ang ate ko. Medyo nasaktan ako, pero na-challenge din. Tinanong nila ako, sigurado ka ba? At sabi ko, opo. Pero ang yes na yun ay dumaan sa maraming pasubok. Malakas ang pagtutol ng pamilya ko. May luha, may takot. Kaya isang umaga, maaga akong umalis sa Cebu at lumipad papuntang Manila. Sa paningin ng iba, parang pagtakas yun. Pero sa puso ko, alam ko, hindi ako tumatakas, ngunit tumutugon sa tawag ng Diyos. Hindi rin po madaling landas ang religious life. May mga sakripisyo, lungkot, at mga sandali na pagdududa. Pero alam ninyo kung ano ang walang pagsisisi. Dahil unti-unti kong naintindihan na hindi kinuha ng Diyos ang buhay. Binigyan niya ito ng direksyon. Ang vocation ay hindi tungkol sa pagiging perfect. Ito ay tungkol sa pagpahintulot kay Kristo na lumago sa loob mo araw-araw, paunti-unti. Habang tumatagal ang panahon, mas lalo kong nakikita na mas gumaganda ang buhay relihiyoso. Hindi dahil mas madali, kundi dahil mas malalim. Ngayon, bilang isang daughter of St. Paul, ang mission namin ay ibahagi si Kristo sa pamamagitan ng media, mga libro, digital platforms, communication. Kung naasan ang mga tao, doon din kami. We meet people where they are. Online, searching, scrolling, questioning. Malaki ang tuwa ko kapag may isang taong nakakatagpo ng pag-asa dahil sa isang mensaheng nabasa o nakita. At araw-araw kapag nagising ako, alam ko, I am where the Lord wills me to be. And that gives me a quiet, steady joy. Kung ikaw ay nanonood ngayon at may nararamdaman kang restlessness, parang may hinahanap ka na hindi mo may paliwanag. Huminto ka sandali
Sa mundong puno ng ingay at pressure, tanungin mo ang sarili mo, sino ako kapag tahimik ang paligid? Minsan, ang Diyos hindi sumisigaw. Minsan, nagtatanim lang siya ng tanong sa puso mo na ayaw mawala. Huwag mong scroll past ang pakiramdam mo iyon. Pakipag-usap ka sa Diyos kahit simple lang. Tandaan mo, hindi random ang buhay mo. Matagal ka nang pinili at minahal ng Diyos. At ang iyong calling ay laging mas malaki kaysa iyong takot. Kung may bahagi ng puntong ito na tumimo sa puso mo, huwag mo itong baliwalain. Pakipag-ugnayan ka sa amin. Magtanong ka at kamansi kung ano ang buhay ng isang daughter of St. Paul. Sa mundong ngayon, hindi mo kailangang malaman agad ang buong future mo. Isang hakbang lang muna, baka ang puso mo, ang boses mo, at ang mga talento mo ay para pala sa mas malaking misyon. Hindi ka nahuhuli, hindi ka disqualified, tinatawag ka. At ikagagalak namin na samahan ka habang tinutuklas mo ang bulong na nanggagaling sa puso mo.